mga nagtatanong kung nasa na ang 20 pesos na bigas. Ito ang aking tugon. Napatunayan na natin na kaya na natin ang 20 pesos sa bawat kilo ng bigas nang hindi malulugi ang ating mga magsasaka. Dahil sa ilalaan nating 113 bilyong piso upang palakasin ang mga programa ng DA, ilulunsad na natin ito sa buong bansa sa pamamagitan ng daan-daang kadiwa store at center sa iba't ibang lokal ng pamahalaan. Binabalaan ko ang mga trader na magtatangkang magmanipula ng presyo ng palay o ng bigas o manloloko ng mga magsasaka. Hahabulin namin kayo dahil ang trato namin sa inyong ginagawa ay tinuturing naming economic sabotage. Yan ang buena manong ipinunto ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang ika-4 na State of the Nation address kahapon. Kaya naman, ito na rin ang unang tinalakay ng cabinet members sa 2 araw na post-SONA meeting na sinimulan ngayong araw. Para sa update magbabalita live si Mobile Journal, Julie Baiza. Julie, sigurado na raw ba talaga ang 20 pesos per kilong bigas sa buong bansa? Cheryl, target ngang gawing nationwide ang implementasyon ng 20 pesos kada kilo ng bigas ayon mismo kay Pangulong Bongbong Marcos. Pero ang malinaw, sa pamamagitan pa rin daw yan ng mga kadiwa stores at makikipag-ugnayan ng national government sa mga lokal na pamahalaan. Isa na rin yan sa mga tinalakay sa post-State of the Nation address discussions ngayong umaga. Sabi ni Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel, ang plano muna ngayon ng ahensya, makapagbenta ng 20 pesos na bigas sa 15 milyong household, 60 milyong Pinoy sa buong bansa. Halos kalahati yan ng populasyon mula sa middle-income families pababa. Para maging sustainable, target ng DA na bilhin ng ani ng local farmers. Tapos sa merkado, 20% ng bigas muna ang ibebenta ng 20 pesos, 80% naman ang ibebenta ng nasa 38 hanggang 42. Pagkatapos, pakiikutin ng kita para magamit sa subsidy. Pero ito raw ang importante para talagang magtagumpay ang plano. Kailangang amyendahan ng Rice Certification Law at maibalik ang buying powers ng National Food Authority. Kasama rin sa mga tinalakay ngayong umaga, Cheryl, ang suporta sa maliliit na negosyante. Sabi ni DTI Secretary Cristina Roque, tututukan nila ngayon ang monitoring sa mga tutulungang negosyante, partikular yung bibigyan ng loans sa mababang interes. Hindi pa napapag-usapan ang sahod sa mga manggagawa sa kasalukuyan. Sa mismong SONA nga, hindi rin nabanggit ang tungkol sa taas sahod ng mga manggagawa. Pero tuloy-tuloy itong post-SONA discussions hanggang bukas, kaya't isa yan sa mga aantabayanan natin. Sabi rin kasi ni Finance Secretary Ralph Recto, bagamat tumataas ang presyo ng bilihin, kontrolado naman daw ito. Cheryl, bukod sa mga usapin ng agrikultura at ekonomiya, tatalakayin din dito sa post-SONA discussions. Hanggang bukas, yung usapin naman sa disaster response at maging yung health and social welfare protection. Cheryl? Maraming salamat, Julie Baiza.